Yung nakita ninyo guys, nag-voice over ako kay yung actor nga istorya ko. Kasi ang ingay. So ngayon, nakita ninyo nang tagtad ng tawag sa Bisaya sa amin. Nagtagod-tagod ng labong para ito sa utan, pero hindi ko lang ipakita ang pagluluto. Nag-prepare pa lang ako para ito sa hapunan. Itong nakita ninyo para sa laway nga utan na binisaya mga kasama kong kablog. Itong labong sa amin ito, hindi na kami magbili. Mayroon naman kaming tanim. Nakita na ninyo guys, hindi na kami nakabili. Naka-harvest kami ng labong. Ang sagol nito guys, malunggay, alugbati, okra, at kunting talbos ng kamuti. Pero hindi pa nakuha ang malunggay pang nandyan kasi dami naman malunggay. Dami naman sa amin ng mga talbos kamuti at saka alugbati at saka okra. Hindi man dami pero mayroon na bunga, pero kunin pa, hindi pa nakuha. Ito lang nagtagod-tagod lang ko aning labong para preparing for cooking. Pero ang pagluluto nito guys, simple ni guys, kay lawoy nga gulay. Yung maglagay kang tubig sa kaldero, isang labong itong gugulayin. So maglagay kang 4 na baso, hindi baso malaki, liit lang. Then pagbukal yung labong, ngayon ialis mo ang tubig, tapos mag-alis na lagyan ng tubig ulit para ready na sa lawoy. Then pagbukalon ito, pagtapos magbukal, pag maluto na ang labong, pag humok na, ilagay na tong mga talbos na kamuti, alugbati, okra, malunggay, at saka uban pa na mga sagol guys. Gayon, tapos lagyan ng asin, konting magic sarap, then wala, kain na. Pero hindi lang ipakita ko ang pagluluto, prepare pa ito guys. Pero sa apoy lutuin ito, si tatay ang magluto. Kasi sa gas namin, hindi ko palaging nagluluto sa gas kasi baka mauubos kaagad ang gas namin. Kasi ang mahal ng gas, ng sulin, ang mahal ng mga bilinhon ngayon guys. Alam niyo na, kasi mayroon man kaming mga panggatong kahoy. Nakita ninyo na magready kong kahoy para sa apoy. So makabintaha, makabudget me sa gastos, iwas gastos. Yung tinagod-tagod ko nga labong guys, ang ipares ko at ang ipares ko saing ng mais. Kaya gusto kong mais kainin guys. Kaya hindi kami palaging kakain ng rice kasi pag rice ang kainin namin, isang tasa, kontrolado, kaya daming sugar. Pero mais, isang tasa at kapin, lalo na gutomon, madaling magutom ng matatanda na. Makakain akong isang tasa at saka tunga, isang tasa at half nga cup.
kung kanin na mais. Kay kunti lang ang sugar. Matod pa sa doktor. So, yung guys, tinabi ko, ang sabi ko, pag makakain na tayo ng gulay araw-araw, hindi lang masyado sang kumain kang gulay na naman. Magbili ka ng mga karne. At magbili kami ng para sabaw ng karne, ng mga bones sa karning baboy. Dayon, makakain kami. Pero mostly kakainin namin gulay. Ay hindi ko mabubusog ng pagkain ng madaling lutuin. Katulad ng noodles, katulad ng hotdog, katulad ng ham, at saka uban pang madaling lutuin. Hindi ko mabubusog yan. Mabubusog ako sa gulay at bulad. Lalo na inihang bulad. Isugba sa Bisaya, pero inihaw sa Tagalog, bulad. Sus, ang sarap naman ipares sa gulay nga utan. Lami kay na guys, ang sarap. Sobrang sarap guys. Mauna nga ako mabubusog ako kasi sanay ako kumain ng mais at gulay. Kay galing ako sa mahihirap na pamilya guys. Hanggang ngayon, hirap naman, pero para sa akin, okay lang maghirap. Natural lang yan. Basta ang importante, maayo lang kami lawas. Dako na kaay ng big na kaing thank you sa Lord. Matagaan mi og maayong lawas. Munang kami ngayon, palaging nagkain ng gulay sa totoo. Kaya kasi una, akong gulay is mas malakas akong magkilos-kilos, mag-exercising, pang gawin. Kaya daming trabaho namin dito guys. Maghagbas pa, daming damo, magtanim, at saka basta ang dami. Alam na ninyo guys nga ako araw-araw ako magwalis kada buntag basta walang ulan, magwalis sa labas. At saka pagkatapos akyat na sa itaas, trabaho na naman sa panimalay. Walang paulit-ulit lang trabaho sa sulod ng bahay guys. So thank you so much guys for watching.